The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through Him, but the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory, and the glory of the Father's only Son, full of grace and truth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Nang biglang mag-intone ang choir ng Alleluia bago mag-second reading, sabi ko lang sa Diyos, Lord, inaantok talaga yan. Sa dami ng simbang gabi na marahil tinugtugan mo, ang katawan mo humihingi na ng pahinga. Gusto mong matulog, kaya lang yung katabing bahay na seminaryo, 7:00 pa lang nagkakaroke na. Pati aso ko, galit eh. Pero sana man lang maganda ang boses, no? Sana man lang tama ang tono, hindi ba? Pero habang nag-10:00, parang iba ng tono kasi alam mo nagiinom yun. Christmas is not the time to waste your energy. Christmas is not the time to overspend. Christmas is not the time to pig out. Christmas is not the time to pig out. Yung bang kaing baboy, na para bagang bukas, hindi na kayo magugutom. Hinay-hinay lang. Mas maraming taong namatay dahil busog na busog kaysa sila ay gutom. Ingat kayo. Ingat. Yung aking pamangkin, nag-post ng video, nasa Lucena sila, at sabi niya, tignan mo ito mga taong ito. Uso sa probinsya yung nagbabahay-bahay yung mga tao. At nagsasabing, Pasko po, bahay-bahay. At nag-comment yung pamangkin ko, ayaw nila ng 20. Sa madalit sayo, ayaw na tumanggap ng 20 pesos. Hindi ko na sinagot. Pero magandang pang-homily yun. Yung bang ikaw nanghihingi, parang ikaw yung may karapatan. Magandang pagtunan ng pansin yun. Yung ikaw ang nanghihingi, feeling mo ikaw yung may karapatan. Nakalimutan mo ng Pasko ay hindi tungkol sa mga bagay na yan. Maraming mukha ang Pasko. Yung iba'y lasing, yung iba'y pagod na pagod, yung iba'y gutom na gutom, yung iba ay hindi pa nagsisimula ang bagong taon, wala na. Nakabaon na sa utang.
Dapat yung nakuhang pera ng 13 month, sana nagamit para sa ibang bagay. Kulang. Kasi ginastos sa isang bagay na hindi mo naman tinanong, kailangan ko ba ito? Kailangan ko ba ito? Sana pong magandang itanong niyo yun kung kayo may extra pera at kung gusto niyong bumili ng isang bagay. Itanong niyo, kailangan ko ba ito? Di po ba, no? Kailangan ko ba ito? Mananabi ako. Kailangan mo ba talaga ang bagong iPhone? Tanong mo sa anak mo, bakit ba yan umiiyak? Kailangan ba talaga niya ng bagong iPhone? Ano po? iPhone 15. Di ba? Kasi magandang camera. Di bumili ka ng camera. Di pa ba? Hindi naman nagbabago ang boses. Hindi naman nagbabago ang kausap. Di pa ba? Huhulugan mo yan ng 3 taon. Sayang naman. Di pa ba? Mga minamahal na mga kapatid, kailangan mo ba talaga nanay ng bagong bag? No? Kailangan mo ba talaga ng bagong sapatos? Di ba? Itanong ninyo, kung kailangan mo, bilhin mo. Pero kung hindi mo kailangan, itong tatandaan mo, if you keep buying things you do not need, someday, you will be selling things you need. If you keep buying on things you do not need, someday you will sell things that you need. Malungkot yun. Ang Pasko ay hindi tungkol sa mukha. Ang Pasko ay tungkol sa salita. And the Word was made flesh. It is the Word that was there in the very beginning. It is the Word when spoken, things happen. Let there be light, and light came. Let there be darkness, and darkness came. Let there be plants, let there be birds, and everything that was spoken by God came. But the essence of Christmas is that we want something tangible. We want to see the Word. And the Word was made flesh. And that is Christmas. Nag-aaway daw yung mag-ina kahapon, kwento. Dahil yung ina nagbubunganga. At itong mga anak, naging malakas na. Nagtatrabaho na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang anak ay nagsabing, kung hindi ba naman kayo tamad, nanay, kung hindi ba naman kayo tamad kayo eh. How would you feel when your children will tell you that, nanay, tamad ka? Di ba, ano? Hindi ko alam kung ano ang konteksto. Hindi mo alam kung ano ang pupuntahan na salitang yon. But you have to understand that every word has power. Sabi nga nila, ang dila ay walang buto, pero kapag ang dila ay nagsalita, nagsusdulot ito ng sugat sa puso na hindi mo alam kung kailan maghihilom. My dear friends, my brothers and sisters, take time to eat together. Just today. If you don't have time, just today, a family, try to eat together. Let go of your cell phone. Bitawan mo yung cellphone mo. Kung ayaw mo magsalita, at least makinig ka lang. Makinig ka lang. Let the word that is spoken find home in your hearts. Listen. Christmas is the time to listen.
Christmas is not the time to talk. Listen. Listen between words. Listen in the silence in between. Listen and look at the eyes of the person talking to you. Because sometimes words have a deeper meaning through the eyes of the person who speak. Tingnan mo ang mata habang nagsasalita. At pagkaminsan, ang mata ay nagsasalita sa gitna ng katahimikan. Sabi nung isang pari, Father Dave, pakopya naman ng homily. Kasi ayaw kong ulitin yung last year. Sabi ko, sabihin mo lang kung anong gusto mo sabihin ngayon. Hindi naman kailangan ng tao ng bago. Kasi hindi naman nababago ang readings. Kung kayo nakikinig ng readings talaga sa misa, yan ang binabasa. Ilang Pasko na kayo? Yan beses nyo na natinig yan. Si Father Benny, nagmimisa dito, sinabihan siya ng kanyang parokyano, Father, inulit mo na naman yan. Ano sabi ni Father Benny? Ginawa mo na ba yung pinagagawa ko? Tumahimik. Bakit inuulit? Wala kang pagbabago. Ano sabi ng isang anak na namatay ang magulang 2 days ago? Kung nakinig lang ako sa iyo, Father, hindi na ako sumagot. Bakit? Sapagkat may mga bagay na minsan lang dapat sabihin. At pag pinalampas mo, walang ibang sisisihin. Inuulit ko, may mga bagay na minsan lang dapat sabihin. Hindi kailangan ulitin. Pero pag pinabayaan mo, pinalampas mo, walang ibang sisisihin. My dear friends, my brothers and sisters, I say this in funerals. I say this in weddings. But I say this to you. 3 things. Take time to say thank you. Take time to say thank you. At least once. Say something. Tell your mom, salamat po ha. And allow your mom to know what you are thanking for. Tumigil kayo sa kalokohan niyo. Yung everything, tumigil ka. Pag sinabi mo, I thank you for everything, wala ka talagang pinagpapasalamat. Wala ka lang masabi. Di po ba? But I want you to say, thank you. Thank you for being so strict when I was small. Thank you for cooking the meal. Thank you. Whatever, say thank you. You must have the reason to say thank you. If you don't have reasons to say thank you, I know your life is miserable. Kung wala kayong may pagpapasalamat, maliwanag sa akin, miserable kayo. Kayo yung mga taong galit sa 20. Kasi feeling ninyo, entitled kayo. Inuulit ko, kung wala kayong may pagpapasalamat, miserable ang buhay ninyo. Because you are so filled of entitlement. Examine. Tell your mom, tell your dad, tell your siblings, tell your lola, lolo. And I hope, yung mga may kaya dito, na kayo ay mayroong kasambahay, tell your yayas, your kasambahay, thank you. Thank you. Iniwan nila ang pamilya nila dahil kailangan nila ng hanap buhay. Pero iniwan nila ang pamilya nila dahil napilitan sila magsakripisyo sa pangangailangan. Thank you. Second, do not be afraid to say, I'm sorry. Do not be afraid to say, I'm sorry. Hindi ka perpekto,
Hindi sila perpekto, pero to say I'm sorry does not make you weak. It is simply a confession that you are vulnerable and you are capable of doing wrong. Say, I'm sorry. Say, I'm sorry. Sabi nga nung isang lalaki na nagbubunga nga ang kanyang misis. Sabi nung kanyang misis, bakit mo ako pinagpalit kay ganon? Ng babae yung mister eh. Ano po? Bakit mo ako pinagpalit kay ganon? Sabi nung babae, maganda ba siya? Hindi. Bata ba siya? Hindi. Mayaman ba siya? Hindi. Sexy ba siya? Hindi. Sabi ng misis, bakit mo ako pinagpalit? Ang simpleng sagot ni mister, kasi hindi siya nagbubunganga. Kasi hindi siya nagbubunganga. Hindi ko binibigyan ng karapatan yung lalaking mga babae. Pero yung mga misis, maganda tanungin. Baka nagbubunga nga kayo. At huwag niyong asahan na mamahalin kayo ng inyong asawa. Kasi minsan, kailangan din talaga ng mga lalaki ng katahimikan. No? Dati naman, nung kayo ay nagde-date, tahimik ka lang, misis, eh, di ba? No? Anong gusto mo? Saan mo gustong pumunta? Nung kinasal kayo, wala nang puwang, ikaw na lahat na nagsabi. Di ba? Ako na nagsasabi. Learn to say, I'm sorry. And third, go beyond the emotional meaning of, I love you. Tell your husband, tell your wife, tell your children, tell your parents, do not be afraid to tell anybody, I love you. To say I love you is to order myself for the good of the others. It is not for you, it's for me. Love is to order ourselves for the good of the other. Learn to say, I love you. Do not be afraid to say that. Malungkot ako eh. Alam nyo, hindi mo na alam ngayon kung ano ang laman ng stroller. Naka-stroller yan. Ang mamahal ng stroller. Hindi mo na alam kung bata o aso. Di ba? Tingnan nyo. Hindi nyo na alam kung bata o aso. And there are people who would tell their dogs, I love you. But you are not telling your parents, I love you. You are telling your dogs, ang cute mo. I love you. But you are not telling your children, I love you. What have we become? What have we become? My dear friends, my brothers and sisters, those three important words will come a time you will not able to say to anyone. Darating ang araw, hindi mo na yan masasabi. Kanina, a good friend sent a message. Binalik namin si mama sa hospital. Kahapon lang, nagpapasalamat kami na nilabas na ang nanay niya sa hospital. Kanina, binalik sa hospital. Dinala ng ambulansya. In between words, you know, hindi magandang itsura. Again, my brothers and sisters, Christmas has its many faces. But what is important on Christmas is the Word. It is the Word. Don't wait it for too late for you to say, thank you.
I'm sorry. I love you. Because we don't have the luxury of time. Amen. Meron pong konting pamasko sa mga bata. Apple, ano po? Apple. Bata lang bata. Apple. Sa matatanda, kalendaryo kayo. Ano po? Kalendaryo. 1 calendar per family. Ano po? Maraming salamat sa bawat handog, sa bawat suporta, sa bawat abuloy, lalong-lalo na sa ating Stars of Grace, so that we will be able to give a Christmas gift, additional 1 month for the beneficiaries of our Love a Parish program. Ano po? Maraming salamat. Going back to what I've said, do not wait for tomorrow, because tomorrow might not come. Tomorrow might not come. Tell the people in your family, not your dogs, not your cat, but the people in your family, how much you thank them. Thank you. You hurt them, so say, I'm sorry. And assure them that you will become a better person tomorrow than yesterday by saying, I love you. I love you. You know, my brothers and sisters, this Christmas, as a human person, I am celebrating my 61st Christmas this year. As a priest, this is my 25th Christmas as a priest. But many of you knew this, that I had a stroke last year. This is my second Christmas after my stroke, when I was completely paralyzed. Nobody knows. Seize the moment. Seize the moment. May kanya-kanya mukha ang Pasko, pero ang pinakamahalaga ay sino ang salitang nagkatawan tao. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. If this is your birthday, wedding anniversary, ask the Lord for special grace. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak. Taglay ang kanilang mga pasasalamat sa bawat biyaya na pinagkaloob mo sa kanila, lalong-lalo na sa Paskong ito. Nasaksihan mo ang kanilang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Batid mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa. Hipuin mo sila, Panginoon. Nawa po'y palagi mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa kanilang may karamdaman, naway pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron mang problema o suliranin, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko po ang bawat mag-asawa. Kung meron mang sugat, sakit, sama ng loob, paghihinala, pagtatampo, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sinuman, naway mayroong pagpapatawad, mayroong paghingi ng tawad, pagtalikod sa pagkakamali, panibagong buhay, panibagong pagmamahal. Hilumin mo po ang mga sugat na ito, Panginoon. Ang bawat isa ay mayroong mga kahilingan, kayo na po magkaloob. Pasko naman, Lord. Nawa po kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad ng kanilang mga buhay, kayo na po ang magbigay. Sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din si San Jose, ang tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio ng Petrocina. Bata, matanda, pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist.
We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Merry Christmas. Merry Christmas.